Ang buwan ng Agosto ay mahalaga sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Una, ang Agosto ay buwan ng wikang Pilipino. Mangyari na ang wika ay isa sa mga pangunahing simbolo ng sambayanan. Samantala, ang huling lunas ng buwan na ito ay itinakda para gunutain ang mga bayani sa ating bansa. Subalit, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang bayani? Ang itinuturing na bayani ay mandirigma at pinuno, mahusay na lider at magiting sa pagtatanggol sa kanyang nasasakupan. Isa pa, ang bayani ay hindi lamang tumutukoy sa matapang na pinuno, bagkus ang mga nagmamahal at handang mag-alay ng dugo at pawis para sa bayan. Ngunit sino nga ba ang mga itinuturing na bayani ng Pilipinas? Sila ay sina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo del Pilar, Sultan Cudayat, Juan Luna, Melchora Aquino, at Gabriela Silang. Sila ang mga kilalang pangbansang bayani sa Pilipinas. Ngunit lingid sa ating kaalaman na may mga hindi kilalang Pilipino na dapat tangkilikin bilang isang pambansang bayani. Isa na rito ay si Gliceria Mariela Villa Vicencio o Aling Eryang. Siya ay ipinanganak noong 13 ng Mayo taong 1852 sa Taal, Batangas. Sa murang edad ay napunta sa kanya ang responsibilidad na bantayan at tignan ang kapakanan at pag-aari ng kanyang pamilya. Siya at ang kanyang asawa na si Eulalio Villavicencio ay kilala bilang taga-suporta ng rebolusyon. Lihim nilang tinulungan ang mga revolusyonaryong Pilipino sa pangangailangang pangpinansyal at binigyan sila ng iba't ibang materyales na kailangan nila upang maisakatuparan ang kanilang mga plano. Ang kanilang tahanan ay nagsilbing lihim na lugar ng pagpupulong ng mga revolusyonaryo. Binigyan din nila si Dr. Jose Rizal ng malaking halaga ng pera para maisakatuparan ang paglathala at pamamahagi ng kanyang mga akda para sa pagbibigay ng mga impormasyon at nagbigay ng mga inspirasyon na kailangan ng mga Pilipino. Ngunit sila ay nahuli ng mga Espanyol. Ang kanyang asawa ay dinala sa Maynila at ikinulong. Sa kabila nito, si Gliceria ay hindi tumigil sa pagtulong at pagsuporta sa revolusyon. Isang malaking sakripisyo at kontribusyon kapalit ng kalayaan ng kanyang asawa. Isa pa sa kanyang pinakamalaking kontribusyon sa revolusyon ay ang ibinigay niya ang barko na itinatawag na Bulusan, na nagsilbing unang barkong pangdigma ng mga revolusyonaryo. Kahit nang matapos na ang pamahalaang Espanyol sa pagsakop sa Pilipinas, si Gliceria Mariela Villavicencio o Aling Eryang ay nagpatuloy sa pagtulong at pagsuporta sa mga revolusyonaryo laban sa bagong kolonisador ng mga Amerikano. Dahil sa kanyang kabayanihan, siya ay tinaguriang Madriana General de las Fuerzas Revolucionarios o Matria General of the Revolutionary Forces. Sa parehong araw na ipinahayag ang Republika ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo taong 1878 bilang pagkilala sa mahalagang serbisyo at mabisang tulong pangpinansyal sa revolusyonaryong hukbo. Siya, si Gliceria Mariela Villavicencio, isang Pilipinong bayaning dapat ipagmalaki at makilala. Kung ipinanganak lamang akong lalaki, ilang pagpapakita ng lakas kaya ang aking maihahandog para sa mahal kong Pilipinas. Handa akong ibigay ang waling patak ng aking dugo para sa ikabubuti ng ating bayan.
Galing ako sa mayamang pamilya na ipinanganak noong 13 ng Mayo, taong 1852 sa Taal, Batangas. Ikatlo ako sa 7 mga anak ni Vicente Mariela at Gertrude Legazpi. Ako si Doña Gliceria Legazpi Mariela de Villavicencio, kilala rin bilang Aling Eryang. Sa edad na 12, nag-aral ako sa Santa Catalina College sa Intramuros. Kaming magkakapatid ay maagang naulila at kinailangang tumira kasama ang aming lolo. At sa pagkamatay ng aking nakatatandang kapatid, kinailangan kong pangasiwaan ang ari-arian ng pamilya. Noong Oktubre, taong 1871, sa edad na 19, nagpakasal ako kay Eulalio Villavicencio, galing din sa mayamang pamilya at may-ari ng barko. At ito ang pinakagrandeng kasal na nangyari sa lalawigan ng Batangas. Sa aming pag-iisang dibdib, nagkaroon kami ng 6 na anak. At iniregalo sa akin ng iniirog kong si Eulalio ang Casa Villavicencio. Ito'y ginamit bilang kanlungan at lihim na lugar para sa pagpupulong ng mga pinuno ng revolusyon. Kabilang sina Supremo Andres Bonifacio, General Miguel Malvar at General Marasigan. Masigasig kaming mag-asawa na nakikiramay at nagbibigay ng pinansyal, moral at material na suporta para sa mga revolusyonaryo. Noong taong 1872, nagbigay donasyon din sa halagang 18,000 piso para sa pagsulat at paglalathala ni Rizal ng mga likhang nobelang Noli Tangere at El Filibusterismo na naging reforma sa kilusang propaganda. Nang malaman ng mga Espanyol ang aming kaugnayan sa revolusyon, pilit na pinasok at hinalughog ang aming tahanan ng mga Gwardiya Sibil at inaresto si Eulalio dahil sa sedisyon at pag-uudyok ng paghihimagsik. Binigyang alok ako ng mga Kastila na isiwalat ang mga impormasyong aking nalalaman tungkol sa katipunan bilang kapalit ng paglaya ng aking asawa. Mahal ko ang asawa ko, ngunit hindi ako karapat-dapat at dalhin ang kanyang apelyido. Kung matatango ko ang kanyang kalayaan sa ginawang katasilan. Si Eulalio ay pinalaya rin noong 1878, ngunit namatay pagkaraan ng 3 buwan sa pagkakalaya dahil sa malubhang karamdaman. Sa pagkamatay ng aking asawa, ito ay nagpaalot ng aking hangarin, kagustuhang tumulong at sumuporta sa pagtatatag at hindi matitinag na revolusyon. Ginamit ko ang marami sa aking kayamanan upang palawakin ang materialis na kailangan sa himagsikan. Ang pinakatanyag sa aking mga naibigay ay ang unang barkong pangdigma, ang SS Pulusan, na ginamit upang maghatid ng mga sundalong Pilipino, mga sandata, bala at pagkain para sa pagpapanatili ng sandatang revolusyon. Sa panahon ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo taong 1878, ako ay binigyan ng pagpupugay at ginawaran ni Emilio Aguinaldo bilang inang general ng puwersang revolusyonaryo. Muli, ako si Doña Gliceria Legazpi Mariela de Villavicencio. Kilala ko bilang isang magiting na babae at anghel ng revolusyon. May aksyon at hangaring mabuti para sa bayan nang walang hinihingi kapalit kundi ang kalayaan. Naialay ko na ang lahat
para sa mahal kong Pilipinas.